Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers ngayon ay may dissenting team, enough para sa top 4 seed sa malalim na Western Conference. Sapat na ba ito upang magkampiyon? Well, debatable nga yan. May magsasabi na oo, sapat na ito, at may magsasabi naman na kulang pa din ang kanilang sangkap. Subalit sa tanong na kaya pa bang mag-improve ng team na ito, madali nga ang sagot dyan at yan ay oo. Kitang-kita nga na may problema pa sila sa depensa, kulang sila sa backup center at size sa ilalim. Ganun pa man, ito lang nga ang kaya ng pera nila as a team, at tandaan na may cap space ang NBA. Ibig sabihin ay may sahod lang sila na susundin. Kapag sumobra sila dito ay malaking luxury tax na ang babayaran nila. Baka nga may mag-comment na naman na mayaman ng Lakers at kayang-kaya nila na magbayad ng malaking sahod sa mga players. Well, malaki nga ang value nila as a team, subalit kailangan pa din nilang sumunod sa salary cap rules ng NBA. Dahil kung payamanan lang naman at walang salary cap na susundin ay kayang bilhin nga ni Steve Ballmer ng Clippers ang buong NBA at kaya nang ipagsabay lahat sila Jokic, Giannis, LeBron at lahat ng star players sa liga sa pera na meron siya sa isang team. Ito nga ang dahilan kung bakit kahit na ayaw bitawan ng Lakers noon si Dalton Knecht ay kinailangan nila itong gawin upang mabayaran si Mark Williams at hindi sila sumobra sa salary cap ng NBA. Sa off-season ay may player option si LeBron James kung saan gagamitin niya ito upang pumasok sa free agency ayon sa mga insiders. Subalit imbes nga na makipag-negotiate siya at iangat niya ang kanyang sahod, expected na magtitake siya ng pay cut o team-friendly deal upang makabelo na gumawa ng galaw si Rob Pelinka at kumuha ng mga player na nagkukulang sa lineup ng Lakers sa ngayon. Kaya naman ang season na ito para sa Lakers kumbaga ay trial season lamang. Kung magkampiyon nga sila ay bonus nga ito, subalit more on next season talaga ang kanilang focus. Kung sino nga magandang fit sa trio na LeBron James, Austin Reeves at Luka Doncic ay mananatili sa team, at ang hindi fit ay asahan na malilipat na ito ng team sa off-season. Kapag nag-take na nga ng pay cut sa LeBron ay na kay Rob Pelinka na ang pressure dahil may sapat na siya na pera at kailangan na lang niya na umaksyon at mag-deliver sa kanyang trabaho bilang general manager ng Los Angeles Lakers. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na nagkaroon ng breakout game ang number 1 pick ngayong NBA draft, Zaccharie Risachi ng France. Gumawa siya ng career high 36 points at sinamahan din nga yan ng 6 rebounds, at tinambakan nga nila ang Milwaukee Bucks sa score na 145-124. 22 points, 9 rebounds, 6 assists and 5 steals din ang ambag ni Dyson Daniels. 19 points, 19 assists and only 2 turnovers si Trae Young. 17 points si George Niang off the bench at 13 points, 10 rebounds si Okongwu. Sa Bucks naman ay 31 points, 9 rebounds, 5 assists si Giannis. 28 points, 5 assists si Kevin Porter Jr. at 25 points, 6 rebounds si Kyle Kuzma. Ito nang ika-4 na sunod na talo ng Milwaukee Bucks.